Hey guys, welcome to my channel. Today is Sunday morning, no? Pagod na pagod ako. Busy ako kahapon. Dami akong ginawa. Nagmekaniko, nag-drive, may pinasya lang kami. Tapos, umattend ako ng online seminar ni Tio and S Reliance. And yun ang gagawin ko ng video review. Kasi nga, limited yung slots. So, hindi lahat pwedeng maka-join dun sa online seminar niya. Kaya, ikukwento ko na lang sa inyo or isi-share. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-copyright yung presentation niya. Ano niya yan eh. Intellectual property rights niya yan. Pero syempre, I think it is worth sharing. Lalo-lalo na sa mga katulad natin na gun enthusiast, prepper, or interested in self-defense, no? So, unang-una, bago yung seminar, tinanong ako ni S. Reliance, sabi niya, anong pwede mong i-question kay Tio dun sa seminar. Sabi ko, to be honest, hindi ko alam kasi hindi pa ako naka-attend ng USCCA seminar or sabihin mo na natin self-defense seminar. No? So sabi ko, siguro magiging spectator lang ako. Alam, kilala niyo naman ako kung subscriber kayo sa channel ko. I can talk for hours kung gugustuhin ko. I think yung record ko na live stream umabot ng 3 hours. No? Kaya ko magsalita. Pero if you're attending a seminar, di ba? Hindi ka nandoon para mag-dominate ng conversation. So, natutuwa nga ako kasi ang ganda ng flow ng seminar ni Tio, you know. Pag nag-ask lang siya na ano opinion nyo or anong question nyo, saka pa lang may nag-i-interject. Which is a good thing para hindi naman masyadong humaba masyado yung seminar. And yet, humaba pa din. Kasi, syempre, very fruitful. Kasi magaganda yung mga inputs ng mga kasama namin kagabi. By the way, mga kasama namin kagabi, makakilala rin natin yung iba hindi ko alala. Pero maganda yung flow ng seminar. Yan, sila Charles nandun, si Paul nandun. Maganda rin yung mga inputs ni Paul. And Doc Lawrence nandun. Tsaka iba natin kaibigan, sila Mark Alet. Hindi ko, sila JNF, hindi ko na masabi lahat. Pero yun nga. No? So, basically, ganun nga. Ang title kasi, ano ba title no? Yung sa mindset kasi ng ang basically ang kasi ang topic niya, yung mindset ng ng warfighter ba tawag doon, tama. Pero meron akong pinicturan na key takeaways, no? Yung number 1, awareness beats reaction. Reaction. Siyempre, reactive ka kung anong mangyayari sa harap mo, magre-react ka. Di ba? So, napaka-importante talaga ng awareness. And I'd like to point out yung mga kababayan ko na a-attend ng mga self-defense seminars. They will think na it's all about gunfighting. No? Kaya iba na disappoint na it's all about gunfighting. Kailangan, paano kailan ka bubunot, blah, blah, blah. Pero, ang na-realize ko doon sa seminar kagabi, it's about awareness. No, when to draw. Napaka-importante yun eh. Kaya ni-raise ko din yun kagabi. Kasi sabi ko, ano yan eh, ang napaka-tricky kasi ng situation pag ikaw, kunyari, nagkikerry ka, pag masyado mo maaga binunot, makukulong ka, di ba? Gun toting, coercion, di ba? Kung hindi mo naman kailangan bunutin, bumunot ka, yari ka. Pag late ka naman bumunot, patay ka na, di ba? Yari ka din, di ba? So it's damn if you do, damn if you don't. Kaya number 1 talaga ang awareness. Kaya maganda yung yung key takeaway niya, no? Awareness beats reaction. Mas maganda aware ka muna. Ano ibig sabihin? Yan. Contribute din yung iba nating kaibigan na majority ng generation ngayon, no, palaging naka-cellphone. Naglalakad nga sa kalsada, naka-cellphone, no. Nung umuwi ako sa Pilipinas noong June, July, pumunta akong Divisoria. I was surprised na may mga estudyante na nagsi-cellphone sa jeep. Samantala ako, takot ako sa Recto, Divisoria.
'Di ba, alert ka dapat dahil baka mamaya may humablot, eh, hindi, babae pa, si cellphone do'n sa jeep. Kaya pala may nabibiktima. Hanggang ngayon kahit saan damakmak na yung mga videos, mga pictures na inaagawan sa jeep, meron pa ring mga gumagawa. Anyway, so yun, awareness yun. Mindset drives action. Um, yung mindset mo, no? Ano ba talagang purpose mo? Anong purpose mo? Are you willing to act pag merong nangyaring sitwasyon, or ang plano mo ay tumakbo, or wala kang plano, magre-react ka lang talaga kung ano yung nandyan, 'di ba? So dapat nga meron ka lang mindset. Yan, may warrior's mindset ka, especially if nagki-carry ka, no? Kasi what's the point na magki-carry ka kung hindi mo naman pala willing gamitin 'yan sa tamang pagkakataon. Na ang mindset mo is tumakbo. Mag-carry ka, tas ang mindset ko tumakbo, no? Pero parang nilinaw din ni Tio kagabi na, at saka yung isa nating kaibigan na na participant, si Tech Habiata, sabi niya either America or Pilipinas, pag no choice ka na talaga, dapat willing ka na gamitin yung tool na yan. No choice ka na back against the wall. So, isa pa pala, i-share ko lang, may mindset kasi na, kasi sa Amerika yun may second amendment, regardless guys, kung nasaan ka, yung awareness mo dapat andun pa din. Regardless kung meron kang tool o wala, yun nga dun yun ang na-realize ko kagabi. Yung sa tinuturo ni Tio, warrior's mindset, mga ganyan, awareness, regardless kung meron kang dala o wala, yun dapat. Kasi, di ba mas nakakahiya yun, may dala ka tapos ikaw pa yung naunahan, ikaw pa yung inagawan. Example, ilang beses na natin nabalitaan, mga security guard natutulog, tapos kukunin yung nakasukbit sa kanila. Kasi walang awareness di ba? Tapos sa YouTube yata, mayroong naka-open carry na lalaki, kinuha yung yan sa likod. Nakasukbit sa kanya. Walang awareness hindi mo alam situation mo. No? Sabi, parang diniscuss din kagabi, situation, kung nasaan ka, dapat aware ka, yung mga tao nasa paligid mo, tsaka titignan mo yung intention nila. Naalala ko tuloy si John Correa Si John Correa, sikat na self-defense guru sa YouTube, no? Sabi, the eyes are the windows of your soul, but the hands are the windows of your intent. Ano ibig sabihin? Sa kamay pa lang, sa galawan ng kamay, makikita mo na kung ano gagawin nitong taong to. Yung mga tipong alam mo may bubunutin, alam mo may tinatago, di ba? Or yung sa iba, di ba, mga videos naman na yung sasapakin ka na, nag-clench na ng fist, bumubelo na pala, di ba? So dapat aware ka sa mga ganon. Okay? Key takeaways. Habits prevents problems. Okay? So, dapat continuous. Dapat paulit-ulit. Repetition. No? Yung, yung mind exercise mo. Ano ibig sabihin? Tinanong niya kami kagabi, sino sa inyo ang, of course in English, Inglesero si Tio kasi mas matagal siya sa akin dito. No, sabi niya, parang tinatanong niya yung self-defense plans nyo. And yung pala, may mga kaibigan tayo dito sa community natin, sa gun community natin, nag-share na, pag sa bahay namin, ganito gagawin ko, ganyan. Pag umakyat sa hagdan, I'll definitely use my tool, mga ganon. So, dapat may plan. And ang naisip ko naman doon, regardless kung nasa Amerika or nasa Pilipinas ka, walang makakapagsabi talaga sa'yo ng perfect plan. It's up to you. Kasi hindi namin alam kung ano layout ng bahay mo. Hindi natin alam kung anong batas dyan sa community nyo, sa bansa mo, di ba? Magkakaiba talaga tayo Kanya-kanya tayong plan. Hindi pwedeng walang one size fits all. Yun ang doon. Magandang statement.
Okay? Pero mas maganda yung may plan kesa wala, no? Sabi nga sa sa The Incredibles, luck favors the prepared, darling. No? Ano ibig sabihin? Mas maganda yung tsansa mo kasi pag prepared ka kaysa hindi, 'di ba? So, ayun. Maganda yung mga pinag-usapan kagabi. Confidence deters predators. Ano ibig sabihin? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, a long time ago, may napanood akong video clip. Nag-i-interview sila ng mga kriminal sa kulungan. No, tinatanong paano sila namimili ng biktima nila. So, syempre, ano sa tingin nyo, sinong pipiliin nila? Syempre, yung mga taong aang-anga, walang pakialam sa mundo, hindi aware, no? Pero kung ikaw daw mas confident ka, sabi ni Tio kagabi, no? The way you walk, the way you hold yourself, 'di ba? Hindi yung nakayuko ka palagi, nakaano ka. 'Di ba? Ibig sabihin confident ka. Sa tingin mo ikaw yung bibiktimahin nila na papalag ka, tsura pa lang nito, papalag na eh. 'Di ba? Hindi ka bibiktimahin. Hindi natin masabing 100% na hindi ka biktimahin, pero malaki yung chance na hindi ka bibiktimahin ng mga predators. Lalo sa mga babae. 'Di ba? May mga babae na alam mo, oy, pagka ito biniktima natin, bibigyan tayo ng problema nito. Kasi lalaban to, mag-iingay to, o baka may dala pa, 'di ba? And your own safety. Yan, isang mga take away, no? Palaging, syempre na bring up din yung gun law sa Pilipinas. Yan, bring up ni Charles na kasi it doesn't favor daw yung mga mga law-abiding citizens na ng self-defense, no? Pero I think yung punto ng seminar is to survive the ordeal, no? Warrior's mindset. Kailangan mo mag-survive regardless kung meron kang tool o wala. No? Kaya nga nag-uugat lahat sa awareness, preparation. Lagi ko rin sinasabi na pag-usapan niya kagabi, yun nga, no? And hindi lahat ng pagkakataon meron tayong dala. Hindi lahat ng pagkakataon. Like sabi ko sa inyo, bumiyaya ako ng Pilipinas, di ba? Siyempre, wala akong dala doon. Pero pumupunta pa rin ako sa mga delikadong lugar. Like, yun nga, no? Sa Tatalon, Barangay Tatalon. Binisita ko yung lugar na kinalakihan ko eh. Barangay Tatalon. Tapos, naglakad lang ako doon mula Araneta hanggang doon sa dati naming bahay. Pinasyalan ko yung dati naming bahay. Tapos yun nga, Quiapo, lakad lang kami ni AJ doon. Divisoria, mga pinaglalakad pa namin. No? So, wala akong dala doon. Lakad pa kami sa Isitan. Sa Isitan, nakakatakot siguro sa gabi doon. Sa Santa Cruz, naglakad kami ni AJ, Santa Cruz. Pero hindi na kami nagpagabi doon. Delikado doon. Anyway, so yun nga, no? Most of the time, wala tayong dala. And I think, nobody promised you na life is fair, na darating yung SHTF, yung emergency situation, kung kailan prepared ka. Hindi, mas maganda na paghandaan mo na dumating yan, tapos, malayo ka sa preps mo, wala kang dalang tool, o whatever, or sarap ng kain mo sa restaurant, nagsisimba ka, di ba? Pero dapat yung awareness level mo, andun pa rin. Heightened pa rin. And then sabi nga, yung OODA, cyclical yan eh. Dynamic, hindi yan tumitigil. Ano yung UDA? Observe. Nasa internet naman tayo. UDA loop. Observe, orient, decide, act. Observe, orient, decide, act. So, it's a loop. Umiikot lang yan. Palagi kang, hindi pwedeng, tapos na ako sa observe, hindi na ako mag-observe. Di ba? Kasama sa mga gunfighter class, after you neutralize the threat, assess the situation.
So parang bumabalik yung ano mo eh, yung OODA loop mo, umiikot. Observe ka uli, assess. 'Di ba? Boom, after you shoot the threat, assess, 'di ba? Na-attend na kayo ng mga ganung training or nakapanood. Hindi pwedeng na-shoot mo yung threat tapos na unboxing. Hindi, meron pa ring assessment, may observation ka pa rin, and yung awareness mo hindi pa rin dapat bumababa. 'Di ba? Anyway, 'yon. So, very productive seminar. And I think meron uling part 2. Just in case maka-attend uli ako or yung iba hindi maka-attend, I will share again kung ano yung the summary of our seminar para naman may matutunan yung mga kababayan natin. And hopefully, may matutunan kayo dito sa shinare ko. Okay? Iwasan natin na masyado tayong dependent sa ating tools, no? Na to the point na mabibigyan ka ng false sense of security. Hindi ko sinasabing walang silbi ang tools. Ang sinasabi ko lang na tumitigil na yung self-defense plan mo sa tools lang alone. We're gonna call them tools, hindi titigil. Ibig sabihin, tapos na kasi secured na. Meron na akong 45 ACP dyan. Isang putok lang, baliktad ang threat. Hindi ganon. No? Parang sinabi mo na sa sarili mo na, wala na akong pakialam dyan sa gun safety na yan kasi umattend na ako ng gun safety seminar. Hindi. Sabi nga, learning should not stop. Dapat continuous ang learning. Araw-araw dapat may natututunan tayo. Okay? And dapat, we should not stop from learning. Kasi, life is dynamic. So, dapat yung self-defense plan mo, dynamic din. Hindi tumitigil. So, with that, tatapusin ko na itong video na to. See you next time. Bye.